Welcome to Davao Peace and Security Press Corps Media Briefing. Maraming salamat at the Royal Manday Hotel for our home. Yeah, every week, syempre. And we are so thankful. Nariday, na ay maka-live ay ang Spirit FM, no? Spirit FM ang tama ba, Father, no? Diocesan, Archdiocesan of Davao Archdiocesan. Yan po. So, Spirit FM. So, yan. Thank you so much sa pagla-live sila. Because may malaking anunsyo po yung Archdiocese no, ng Davao. Okay, so we would like also to welcome ato mga, dapat yung mga interns. Wala, no? Wala po. Okay. Sila sa Diocese, opo. Diocese. Yes, maraming salamat, Miss Danica Reneses ng IFM, si Kado sa PNA, Julius Brigada, si Bombo Rayan, basi mo ambak na pud ka ha. Siyempre si Miss Karen sa RMN, Carlo sa Kadangpan, si RA Mindanews, andyan si, si Ali, Sunstar, okay. Si Miss Rogine sa Sunstar, si seryoso ha ba di mo dyan Kalonia sa Superadyo. Murag wala na mo time sa iyong love life, ano ba? Sige na mo, simog balita, guys. Pero, minyo naman na si Jan. Minyo na ka Jan ba? Di ba di ay? Oh, sorry. Ay, Rian. Ayan na si Karen, kaya na. Hello din. Mau gani matroma sila. Okay, si kay Henry, si Ruben. Okay, so we will start our briefing. Medyo pinakasayo siguro tayo makasugod today because taan naman po na nga to ang mga guests. Ladies and gentlemen, maraming salamat yes for coming din sa ato ang weekly press conference. And ito siya nagbabalik for the longest time, ang mga decade po siguro sa Reno. Wala po. Grabe sa murag dekada po sir. Uy, yes, nagbabalik po ang marketing head o daghang kay na siya kuan kanang designation din sa postal Philippine Postal Corporation Davao City. Yes, dito po si Ray Basilan, Area Market Specialist na PhilPost Davao City. Sir Ray, good morning sir. Hi Ma'am Ruth, good morning, and to media friends, mayong buntag sa to ang tanan. Thank you sir. Yes, unya sir, bigyan mo kami ng report sa PhilPost. Ma'am Hazel Tuason and medyo kabalyero day. Wow, happy kasi ma'am, no? Wow! Parang may naiiba. Yes, ito. Yes, lawin mo. Pamulang sa tanan, ma'am. Bitama mo. Good morning sa tanan. Good morning, sir. Father Monsignor. Good morning, sir. Sa mga friends na ko sa Orintia. Dahil kaya na lang. Niya na lang daw. Ako i-share si Monya, ma'am. Nandun siya i-share. Yee-hoo! Itong last week, sige, doon ang ating sige, sa imo asa daw ka? Balob yung ato. We also have here later, busy pa si Ma'am Aiza Yusuf, ang atong manager sa DICOT. Kaya wala daw si Ma'am Aiza next week. Huwag bakasyon siguro sa Ma'am Aiza ba? Okay, and special guest po sa atong Davao Peace and Security Press Corps briefing today. Atong i-welcome si Monsignor Paul Quizon, ang rector sa San Pedro Cathedral. Monsignor, good morning po. Maayong buntag. Salamat sa inyong pagdawat namo. Yeah. We are from the Archdiocese of Davao. Ako o si Father Richie. Okay, thank you, Father. Ano na yun si Father pag San Pedro Cathedral mo? Na mo? Yes. Wala pa Chualay Carlo. And we also have here, suki na po sa ato ang briefing, si Father Richie Gamaya, ang Managing Director ng Archdiocesan Commission on Social Communications. Father, maayong buntag. Good morning, Father Richie. Maayong buntag sa tanan o salamat gyud po no sa inyong pagdawat kay napod may maayong balita o panghinaot na ipaabot sa katawhan.
Thank you, Father. Unya na nato na ato ang atong sa Archdiocese of Davao. Din sa taga Ma'am Hazel, ma'am, give us security update sa ma'am sa Davao City karon, ma'am. Yes, ma'am, Davao City, ma'am, no, nagbabilin gihapon ta, nga hapsay marinaw ng atong syudad sa Davao, and with regards sa security threat, wala tayong na-receive, ma'am, no, nga any threat sa atong seguridad sa Davao City. And ato lang ma'am, no, i-announce nga ang Davao City Police Office is now accepting folders kung kinsa may gusto mo join sa PNP organization. Ang amuang pagdawat ng folder is from October 22 to 24. So natay 108 kakota, ma'am, no, sa Davao City. For Davao City, 86 ana is pangalalaki and 22 kabok para sa mga babae. And for the Ondas, ma'am, no, andam na ang Davao City Police Office 100%. Ang ato ang deployment is from October 30 to November 3, before, during and after the Ondas 2025 ang ato ang deployment. And atong pang-deploy ato ang mga PNP personnel from 5 a.m. ma'am to 10 p.m. And depende na siya kung napay mga tao sa sulod sa cemeteries po. And ato lang giawhag ang tanan with regards sa ato ang safety protocols para makuha nato ang ato ang aim nga zero incident for Ondas 2025. Ang kooperasyon sa tanan o ipakita nato nga basta taga Davao City disiplinado ta para makuha nato yun, ma'am, ang zero incident for Ondas 2025. So ang kuan lang yun na, ma'am, sekreto, mo-follow na yun kung sa mga safety protocols and with the do's and don'ts sa ato ang ipa-implement during the Ondas 2025. Thank you, ma'am. Timely po kay nang ato ang Archdiocese of Davao, no? So we could have a statement or message siguro para sa Ondas. Ondas, no? Ondas 2025. Okay. Ma'am Aisa Yusuf, good morning, ma'am. Hello sa inyo. Busy kay ka? Wow. Yes, assalamualaikum and good morning kanatong tanan. Yes, super busy, you know, it's a call from Attorney Dwight Domingo. It's because we know that ang atuang city bus food is na adiha sa atuang Dico Terminal nakapark, and we know that our area, the Dico Terminal, is only 1.7 hectares, no? So aside from my mga provincial buses nato nga actually atuan na gyud na ginapaiguan for them nga mga accommodate nato, especially that the Ondas is fast approaching and we are expecting the influx of passengers, no? So timely pag yun nga wala ginaapod ang atuang city bus. So kana lang more information on regarding our preparation with this incoming Ondas nato kung unsa nga to ang ginahimo. Daghang salamat. Thank you so much, Ma'am Ice. And ang ato ang field post, for sure, di po ni Ondas, no? Unless kung fed ta karon kada sila yung occasion. Sir, update sa ato ang Philippine Postal Corporation, sir. Yes, once again, daghang salamat, ma'am, for having me here. Medyo dugay-dugay makukuha kabalik, so daghan-daghan akong update. Yeah. Okay lang, ma'am, no? Go ahead, sir. Unahon ako kay ang ato ang thank you pala sa media friends kay katong kakaban nato mobile postal ID, mobile capturing sa SM, na-extend siya hantod katapusan tungod sa media milestone na gihimo atong interview dito. Nagdasok yun ang mga tao. Salamat yun kay sa inyo, ha. Kay tungod ani nga mga interviews o mga posting sa social media na reach yun nato ang mga kadaghanan nga nanginahanglan og postal ID. So hayahay man sa SM, naka-aircon ang queuing, although maghulat sila pero dili kayo igang, dili kaayo, hayahay gid lang paminaw, so okay lang sa ilaha. And up to kan lang ta sa katapusan this month kay transfer na pud namo ang mobile capturing kay kaning amo ang intensifying the caravan is sa tibuok ni namong area sa Eastern Mindanao, which covers the Maguindanao province to Surigao del Sur. So i-transfer namo ng mobile as per request sa mga LGUs, sa mga festivals, job fairs, sa mga one-stop shop na government service, ginapadala na mo ng machine para makater ang mga nanginahanglan o postal ID. Pero diri sa Davao City, naka-align mi sa program sa LGU, kana gani mga barangay nila nga caravan, ginadala pod namo na gina-align namo sa ilang schedule, and then gina-check namo para dili mag-conflict, kaya nga mo ang working machine para sa kaning mobile is duha lang man, so para dili mag-conflict mo nang gina-review ginamo ang mga scheduling. And then
in terms of PhilPost relevance, ako pong ipaabot sa kadaghanan sa tuwang media friends na si PhilPost nowadays is really partnering with the disaster. Dili pa man siya official, wala pa yung official written na maging partner sa disaster response team, pero open na si PhilPost na mo transport. For example, naguna ni sa Manila katong pag-flooding dito, tanan vehicle ni PhilPost na utilize para maghatod og mga relief goods and mga supplies na magamit sa mga nabiktima. Paglinog sa Cebu, naapod si PhilPost ang tanan mga vehicles na available, ready pod para mag-transport sa mga relief goods. And then, gahapon lang, naapod si PhilPost para nagdala sa mga relief goods and food packs paingon sa warehouse sa DSWD sa Davao Oriental. Gusto na ko ni ipaabot tungod kay gusto ko na ko ni ipaabot para mahatabangan po mi sa ato ang mga media friends kung kinsa pa tong gusto magpadala og mga relief goods, i-coordinate lang sa DSWD and then DSWD will request us para ma-transport na free of charge ang maong mga relief goods or any mga used clothing pa unsay panginahanglan sa mga nabiktima sa kalamidad. And then gusto po na ko ipaabot nga dili lang, this is part of our corporate social responsibility, pero naadjud pod mi produkto sa logistics. As of now, nag-partner namin sa DepEd. Ang una namong naging agency to agency nga negotiation is the Division of Davao del Sur. Naghatod mi sa ilahang mga learning materials sa mga modules sa tibuok division sa Davao del Sur. So amo aning ginatry na ma-replicate sa tanang ahensya diri sa Davao o diri sa tibuok Eastern Mindanao para maging partner sa amo ang logistics. And then amo apong i-update siguro some of us nakabalo na sa kaning RA 12001 kaning RP BARA or the Real Property Valuation and Assessment Reform Act na mag-re-evaluate na sa real property. So, ginatry pod na mo nga maka-penetrate sa mga LGUs sa province para maging partner pod into government to agency to agency negotiation para makuha na mo, makasulod mi nga hanyag sa mo ang serbisyo sa paghatod sa mga notices and mga billings pag i-implement na ning RA 12001 or RP BARA. And then siguro lastly, ang PhilPost karon under our new Postmaster General last July na appoint ni President. Dati po na siya naging director diri sa Eastern Mindanao, diya sa Davao nag-office si Sir Maximo C. Santa Maria III. Siya na ang amuang acting Postmaster General karon. Ang iha pong pinaka-main project is building capacity sa mga personnel sa PhilPost. Last week na malipayon ang inyong ubos nga higala kay naapil sa scholarship sa Asian Institute of Management sa Makati. Tulumi from Eastern Mindanao for the supply chain management training. Ang purpose ani nga para mas mapalambo pa ang serbisyo ni PhilPost, mas mapa-move faster and efficiency ang ato ang gina-measure karon with these trainings. So, mo tingali ito ang pinaka-highlight na po, Ma'am Ruth, and salamat sa inyong tanan. Okay, sir. Pag-ready sa mga questions, sir. Okay, so Ma'am Aisa Yusuf, Ma'am, unsa atong preparation, Ma'am, para sa kaming na kalag-kalag, ang likot, baluta nga, grabe ang volume sa passengers. Gabot ni ini nga mga holidays. Yes, Ma'am Rose, no, ato ang nagyud nasinati no sa mga previous years nga ang ato ang kalagkalag maoy isa gyud sa grabe ka daghan ang influx sa ato ang mga pasahero. Yes, when it comes to preparation, the security measures, it's just a matter of reminders ato ang mga partner nga mga men in uniform, no. It's because naa naman gyud diha ang atong task force Davao, the kapulisan kaning ato ang
ang mga CSU nato nga nakatupa diha, kabalo na sila kung unsa ang ilahang mga dapat pagabuhaton, but ang diha ta mag difference between the normal nato, it's because we really need to request for additional mean in uniform nga i-augment diha sa ato ang mean in uniform nga naa sa ato ang Dico terminal because of the influx of passengers. Again, ang ato ang 32 ka CCTV cameras operational sila, ang ato ang tulo ka baggage X-ray machine ug ang ato ang walk-through machine, the K9 handlers nato na gihapon diha. And in relation to transportation, we also coordinated with the LTFRB for them to issue special permits alang atong mga buses nato nga kinahanglan mo apply kay magkulang ang ilahang mga bus nila. And a proper coordination also with the LTO when it comes to the inspection sa ato ang mga papilis or sa blue baguettes sa ato ang mga buses. And we are expecting a surprise drug test from the PDEA, no, alang sa ato ang mga drivers na pod. So mga inana nga preparasyon nato diha sa tuang Dico terminal. Walay date. Walay date. Kay mismo ako pud ko kabalo kung kanus agyud na sila, bigla lang na silang mutungha. Walay date. Basta naagyud na siya, expected. Thank you, Ma'am Ice. More questions later, Ma'am. Okay, dinita sa Archdiocesan of Davao. Okay, guys. Ready ta, guys? Kaya sa mahitabuan ni. Okay. Senyor Sata. Monsignor Paul Quezon, sir, ang ato ang rector San Pedro Cathedral. Any announcement nga ato ang buhaton today, sir? Monsignor. Na ako karon din with Father Ching because we would like to give an important announcement, especially for the Catholic faithful, regarding the upcoming event this coming Saturday. We call this the penitential walk from 3 different converging points going to the San Pedro Square. So all the Catholic faithful of the Archdiocese are invited, but we have targeted the servant leaders of our JKKs. Siguro it would be of help if we can read to you the circular letter of the Archbishop, so we would understand the reason for this penitential walk. Kaya importante kaya ni our response to the most relevant issue of the day, and that is the issue of corruption. Father Richie, please read the circular. Circular number 49, series of 2025, 15 October 2025, to the clergy, religious parishes, GKKs, families, Catholic schools, seminarians, acclaimed, and the faithful of the Archdiocese of Davao, from Archbishop Romulo G. Valles, D.D., regarding Archdiocesan Penitential Walk and Holy Sacrifice of the Mass on October 25, 2025, Saturday. Peace in the Lord. As part of our response and participation in the National Day of Prayer and Public Repentance called by the CBCP, I would like to invite everyone to join our Archdiocesan Penitential Walk and Holy Sacrifice of the Mass on 25 October 2025, Saturday. As God's people in Davao, let us manifest our unified act of prayer and repentance. In humility, we ask the Lord to heal our land, even as we express our deep concern over the unprecedented massive corruption that we see today plaguing our nation. We echo the CBCP's call to make corruption shameful again. Ang pagpangawkaw makauulaw. Archdiocesan Penitential Walk, 3 starting points. 1. Coastal Road, Tulip Road open space for participants from the Sacred Heart Vicariate, this is in Kalinan, La Purisima Vicariate in Mintal area, Santo Rosario Vicariate in Toril area, San Pablo Vicariate in Matina, Bangkal area,
acclaimed members, and those from Catholic schools to Magsaysay Park. For participants from the Santa Ana Vicariate, Immaculate Conception Vicariate of the Island Garden City of Samal, and St. James Vicariate in the areas of Bunawan, the northern part of Davao. 3. Doña Vicenta Park for participants from the San Pedro Vicariate. So this is in the city. The schedule at the 3 starting points, introductory prayers will start at 3:45 a.m. The penitential walk will start at 4 o'clock in the morning. And then hoping that we arrive before 6 o'clock for the Mass at the Aguila stage along San Pedro Street, fronting Unitap. The Holy Sacrifice of the Mass will start at 6 o'clock. There will be no other activities after the Mass. Important reminders lang for our faithful. 1. The color white. Everyone is requested to wear white shirts or white clothes. If impossible, wear white ribbons attached or pinned on your clothes. 2. Bring your rosary, candle, drinking water in bottles or tumblers, umbrella or raincoat in case of rain. 3. All GKK servant leaders from every GKK in the Archdiocese of Davao are expected to attend. 4. Bring your own provision, baon for breakfast. 5. There will be no 6 a.m. Mass in all parishes and public chapels in the Archdiocese on 25 October 2025, except in monasteries, for example, Pink Sisters and Carmelite nuns. And 6. Participants are reminded that no backpacks are allowed for security reasons. Let us come together as one family of faith, walking humbly with the Lord, praying for forgiveness, and committing ourselves anew to honesty, integrity, and justice. Thank you for your kind attention. Devotedly yours in Christ, signed, Romulo G. Valles, D.D., Archbishop of Davao. Okay, thank you, Father and Monsignor Paul. Before I yield the floor for questions, din sa ako kay Monsignor Paul. Sir, do you have specific numbers of participants during the... We are trying to estimate the number, and conservative estimate is around 20 to 30,000. We expect to have a massive attendance because this will involve all the Catholic faithful of the Archdiocese. Understandably, di man tanan makaadto, no, mga senior nato. We also expect a delegation from the school, pero mostly it will be coming from our parishes. Basically from our JKK, our basic ecclesial communities, our leaders from the different communities. So a massive gathering, and we hope that by 6 a.m. the penitential walk is done and we could start the Mass at San Pedro Square. So nga na ang number, mga around 20 to 30,000 people. Father, Monsignor, is this a nationwide gathering, no? If you remember, CBCP has called for a National Day of Prayer and Public Repentance. That was supposed to be October 7. And this response of the Archdiocese of Davao is just one of those, no? And the church all over the country would, no, the different dioceses and archdioceses would have their own response, no, to this call, no, this national call by the CBCP. Dili siya siguro simultaneous, but expectedly, no, dioceses would have a similar response to the call of the CBCP. Kay lagi, importante man ang atong tumong pagpadayag sa atong tingog against corruption, which is what we see, what we hear in social media and in other platforms.
Thank you, Monsignor. Okay, at this point, I yield the floor for question. Ako na to si RA and then Armando Jean. So, yun po, and Ms. Karen. Diba? Good morning, Antonio Colina from Mindanao. Kay Father Quizon, Monsignor Quizon and Father Richie. Fathers, how crucial po ba ang role ng church po sa panawagan to demand for accountability from government officials involved in the controversial flood control projects? We know that the topic about corruption is multifaceted. But one thing is certain, this is not just a political issue, this is also a moral issue. And how crucial is the role of the church? We say that we are the moral voice of the people. And as a church, we say corruption is morally evil. It is shameful. Mao gani ang atong slogan, we just simply copy the letter, the title of the letter of the CBCP, make corruption shameful again. Ang pagpangawkaw, makauulaw. Who is credible in condemning corruption but the church as the moral voice of the people? Monsignor, may we know who will preside po sa Mass of the Holy Sacrifice? It certainly would be the Archbishop of Davao, Most Reverend Romulo Valles, who would preside. And kumusta na po ang preparation po for this Saturday's Mass considering the it's an ongoing coordination meeting from different vicars foreign, the in charge of the different vicariates. And as I've said, ongoing, and I can say that we are progressing. So we'll be able to cover the congregation that will be gathered. Monsignor, would you know if this is the biggest gathering po na inorganize po ng Davao So far as I can remember, this would be the first time that we would be gathering all the leaders of our GKK. So there are other gatherings, big as well, daghang gihapon, pero kini siguro ang pinakadako nga kanang gathering nga pagbuhaton sa archdiocese. And open po ba siya sa uban po na... Yes, that's the reason why we're here, to announce it to the public, particularly to the Davaoenos, especially the Catholic faithful. But I would emphasize that this gathering is a religious event. It's a penitential walk in the Eucharistic celebration, because this is, as I would say, our response as a church to the issues of corruption. And kay Ma'am Hazel, Ma'am, kumusta ang preparation po sa DCPO kasi dako siya nga gathering? Yes, sir. Davao City Police Officer, just like yung aning nga mga event, andam na gid sir ang Davao City Police Office, especially nga di Saturday, I think nga mahitabo ni nga mao nga event from the Catholic nga group nga religious. Ang ato alang gid diri sir, when it comes to tapok-tapok kung daghan, apply lang gid nato kanunay nga atong culture of security sir, no? Kay di nato iwala ang possibility nga naay mga wala nato gi-expect nga hitabo. So nga ato lang gid diri is magtinabangay Monsignor, just in case nga naay mga problema, natay mga PNP personnel and other uniform personnel nga naa sa areas Monsignor nga pwede nato matap anytime. And kung naamay makita, dili lang yun nato kalimtan nga automatic mag-report dayon. Dili nato hulaton nga naapay mahitabo o sa ta mag-react o maghimo og kanang aksyon sa ato ang mga nakita. So ang Davao City Police Office Monsignor is andam na for paghatag og seguridad para sa tanan. Especially more or less 20,000 ang ato ang gina-expect. So daghan ang ato ang nga seguridad from City Mobile Force Company, from the stations, and from other police stations nga nasa layo-layo nga pwede nato kakuhaan para idagdag nga number of personnel nga makahatag og seguridad for this coming Saturday po nga event.
Ano pala? Ako pa sa operation, sir. Ako lang ihatagon niya ang number personnel. Address ako kay kuan kang Ma'am Hazel. Ma'am, karong kalag-kalag po, ma'am, no. Pwede na mo i-kuan, ha? Oh, pilitin siya. Ay, kalag-kalag gani. Awat nila. Oh. Sa karong kalag-kalag, ma'am, pwede ni mo elaborate, ma'am, unsa pa tong mga dapat buhaton sa itong mga katawan kung muduaw sila sa sementeryo sa itong mga ginadili. Kaya basing na po yung mga kandili nga na sulod hubog na po dito tapos inyo nakasulod ang mga ilinong makahubog sa mga sementeryo. Yes, sir. Atong i-remind, sir, no, nga kada tuig na mga ginabawal ang mga ginadili. Nagapost kita na sa DCPO Facebook page, sir, no, kung sa mga ginabawal sa sulod sa cemetery. But before sa day, sir, no, October 32, November 2, dapat wala na masulod ng mga guna, wala na manlimpyo sa mga lubnganan, sir, no? Dapat before nagapangguna na, nagapintura na sa mga sa tawag diya sa sulod sa cemetery. Dapat nga mga days is wala na, kay bawal na magpasulod og guna, haba, so sa pa diya nga mga hait nga mga butang. Atong i-remind nga ato ang Davao City stricto gyud ipa-kuan ma'am, no, ipa-implement nga bawal gyud ang mga ilimnon, video bawal lagi na siya, sugal, sulod sa cemetery, and dili lang yun kalimtan, ma'am, bawal maning garilyo, ma'am, no? Ito nang i-remind kay dako-dako bayag penalty o niya magbugol-bol na po nga pinili lang ato ang isyuhan og citation tickets. So nga atong implementation sa Davao City Ordinance kanunay gyud na siya, and dili na to i-excuse nga abi kay kalag-kalag dili ta mang issue citation tickets. So part na siya sa ato ang pa-implement para sa seguridad sa tanan, kay dili lang kahapsay og kalinaw nga ato ang ginahimo sa syudad sa Davao, apil na diha ang ato ang kalimpyo sa ato ang syudad sa Davao. Ang ato lang gyud diri once nga nata sulod sa cemetery, bawal na gyud to firearms, dated weapon, drone, bawal yun na siya kung wala tay permit sa PSSO, and then kabalo na kung naay manguha og mga permit kung asa lang pwede nga lugar pwede maggamit ang mga drone. So dili ta magpatako gamit og mga drone bisan asa, kay pwede na mo sila i-invite sa nearest police station kung asa sila nagpadlupad sila mga drones. And kung napay mga lain nga siguro kung sa mga ginabawal, ginapost na mo sa DCPO Facebook page po, sir. Karon, ma'am, no, kato last year and the previous years gina-embargo din yung mga bladed mga sharp objects. Mo po paghapon ng buhatan na karon. Yes, sir, bawal gihapon, sir, no. During October 30 to November 2, kung naaman gyud ma-confiscate na mo, confiscate ihatag lang kay pwede ra po na ninyo makuha paggawas ninyo sa cemetery. No, atong klarohon ha, nga wala mi dalhon sa police station sa mga ma-confiscate namo sa cemetery. Pagsulod ninyo, kung magdala mo mga ginabawal, i-turn over lang ninyo kung i-confiscate sa mga security personnel, and kuha na po na ninyo paggawas ninyo sa cemetery. So, klaro na ha, kaya basig na po mo reklamo nga wala giuli ang mga sundang, habas, unsa pa diha. So, paggawas, uli na sa mga security personnel. And kung na may mga wala giuli, pwede ra sila mag-adoon sa amo, sir, para matagaan na itong solusyon kung sa ilang mga concerns during UNDAS 2025. So. How about pets, ma'am, kayo? Daghang mga pet lovers na mo to po sa mga bawal paghapon ng mga pets sa sulod sa cemetery. With regards sa pets, sir, mangutana sa ako sa PSSO, sir, kung i-allow ba ang mga pets sulod sa cemetery during sa October 30 to November 2. Yes. Katong nyagi na yung mga wala ipasulod sa Davao Memorial ata to? Yes, sir. Sa ilahapon na, sir, sa private cemetery, sir, kung nasa mga policy ngayon, sir, so ilahapon na. Pero sa public cemetery, sir, ako pa nang iklaro sa PSSO, sir, kung bawal ba magdalag pets during aning day, sir, for UNDAS. Para klaro. Diri sa ako kay Lamon Senior, kila Father, no, na klaro naman to pag-explain sa March of Repentance. Dili lang ko sa kalag-kalag, eh, medyo usually na ay makalimtan na. Monsignor or kay Father, as a Catholic, no, unsa pa gid ang dapat buhaton sa mga tao, no, during this days, no, sa pagduaw nato sa tuong mga mahal sa kinabuhi sa mga sementeryo? Salamat sa mong pangutana, no. Mamagid ni ang pagtuo sa simbahang Katoliko nga bisan sa kamatayon nahiusa ta
sa mga santos o sa mga nangamatay. Mao na nga gigahinan gyud sa simbahan ang panahon sa kalagkalag, ang paghandom, pagampo alang sa mga minatay, ang pagbisita kanila o paghalad sa mga pangaliyupo, labi na gyud sa mga nanginahanglan nato kinaan naman silang mga santo sa kalangitan mo ng November 1, November 2 alang sa mga nangamatay na pa sa purgatorio nanginahanglan sa atong pagampo. Nakita po dinhi sa kalibutan ang simbahan nga nagapanaw na hiusa sa madaugon nga simbahan ang mga santos, ang simbahan nga nag-antos na sa purgatorio mo nang nangamatay nato ginaampo nato panahon sa kalagkalag unya kita po nagapanaw diri nangayo po sa pangaliyo po sa mga santo. So ang ngayang himuon mao gyud ang paghalad sa pagampo, paghinumdom kanila. So usahay Father no kaning mga sementeryo karon mura na o kani kung wala lang gistriktuhan sa ato ang local government unit mahimo na pud ni lugar kung asa murag kanang lipay-lipay no magdiskuhan kay tungod sa mga loud na sound system. Sa to ang panawagan sa to mga deboto karon Father. Mo na kita pod sa simbahan naningkamot nga pahinumduman kay usay malimot lagi ta na malimot ang mga magtotoo. Mo na ang atong ginahimo diya sa atong mga misa, mga announcement sa atong media through sa mga platforms nato, Catholic Herald, DXGN, nagkapahinumdum gyud ta nga balik ta sa original nga tumong sa maong katuyuan gyud ni anang adlaw. Kay usay masubraan ta kaon-kaon, inom-inom, kanta-kanta nga nawala ta sa tinuod nga kahulugan anang adlaw. Ipahimangno or gihapon, pahinumduman na gihapon nato. Thank you, Father. Lasa na kay Ma'am Aisa, Ma'am. Pila ka bus trips ang ato ang expected ana kanang mga adlaw no starting Friday. Hantod dili Friday, ngayon ban gabi pa magbiyahe na. Sensa magbanter sa miuna. Good sir ba? Ipo hindi ginaano si sir po okay. Yes, as what I've said that we are expecting the influx of passengers and based on experience naagid ta sa 1,000 to 1,500 bus trips a day or pataas pa no, that is equivalent to 50,000 to 80,000 of passengers a day. So pila ang mga na ma'am or usa ba sa 30 lang or no, sa November 1 na? Actually we are expecting that karon na nga semana karong Friday, Saturday there's a possibility nga mag-start na gyud na siya ang ato ang mga pasahero nga budag sa diha sa ato ang Dico terminal. So kadaghanan man gud nag-file na og leave, di ba? O ilagi nagitagana diha and napansin pod na to agoy hopefully no. Basig dili na daghan kayo ang pasahero going to CDO tungod sa katuno. So usually ang kadaghanan gyud sa ato ang mga pasahero is going to Cagayan de Oro City. But since because of the sa ganito because of the landslide basig diha na po sa ato ang southbound area ang mga pasahero nga diha na po sila manguli sa ilahang mga probinsya. So expected pag pa Northern Mindanao, gamay lang ang influx karon, ma'am. Mao na ang ato ang panglangtaw posible. It's because naapoy ang ato ang biyahe for Davao to Cagayan de Oro City and vice versa is normal lang gihapon. No, same gihapon 24 oras. Ang problema kanang pag-abot diha sa may bukid ngon mo transfer ang atong pasahero diha na sa part of Quezon na pod. So accordingly sa ato ang mga bus stops nato nga taga rural murag taas-taas gyud ang haykunon kuno. No, so basig diha na nga maminos-minos ang ato ang mga pasahero nga muuli padulong diha ilabi na kung ikaw aduna kay mga kargamento. But that is the other side kay naapoy posibilidad nga mudag sa gihapon tungod sa mga kabatan-onan pud nato nga mao man gyud pud nay mahilig no nga mo biyahe pud diha nga area. So dili pa nako ma-predict gyud mo decrease or mo increase ang maong pasahero nato going to Cagayan de Oro City. Unsa pay mangno nato sa mga pasahero, ma'am?
the usual na kanang inigbiyahe nila, padulong sila mga unsa ba na ang uban dira di man magbakasyon. Ay di man magbakasyon, di man maglaag naman. Yes, and based in relation to that, based on experience, tinuod yun na kung pwede palang pati ang balay dadon, kaldero, o sa padihano, sa kadagan, sa bagahe. Yes, that is true. You know why? Ang atua pong ma-experience po diha sa terminal, pag ingana nga influx of passengers, o niya, taas-taas bitaw ang bakasyon, daghang mga bilin nga mga butang, mga bagahe diha sa ato ang Dico Terminal. It's because pag-agi diha sa ato ang baggage X-ray machine tungod sa kadaghan sa bitbiton, mabilin na lang ang uban. So that is why nga tama imuhang pangutana nga we will remind them nga palihog lang no. Dili po nato dadon ang tanang butang sa ato ang balay o pati ang ato ang balay kay basig mabiyaan na hinuon. And second, in relation sa giingon ni Ma'am Hazel, of course, di na practice yun nato ang culture of security. Ang pinaka number one nga ordinansa sa ato ang syudad nga ato ang gina-implement yun is bawal ang pagbilin og mga bagahe or mga butang bisan diha sa sulod sa terminal or diha sa along the terminal drive kanang agianan sa ato ang mga bus kay once nga ma-report na sa ato ang mga men in uniform gina-confiscate ang maong mga bagahe. So once nga maabot na diha sa ato ang police station na daghan pa the more sila nga madilatar no nga dili day na ihatag sa ilaha. So mga ingana nga reminders ato ang mga biyaheros nato. Okay, thank you. Kasi sunod si Karin. Arojin. Hello, Regine Patombon po of Sunstar Davao. To sir, regarding sa ato ang mga sa postal ID, pila na ba ang na-issue nga postal ID nato karon po? And then nabatay target for this year po ba, sir? Ang kwan ba ma'am, ang data is sa mobile lang o sa kinatibukan? Dili pa ko pwede na ko i-provide ma'am later, magkuha lang ko contact number nimo. Pero nami target for this year magod ang amo ang target is around 30 to 40,000 na captures. Dito Eastern Mindanao. Eastern Mindanao na target ang collaboration na mga captures is tanan post offices na under sa Eastern Mindanao. But I will give you the data sa mga captures na later para sure ang data. Sir, with regard sa ato ang information dissemination sa pagkuha postal ID, nakita ba nato ang pagtaas sa mga mga tao nga magkuha postal ID from this year to this year? Yes, ma'am. Last year to this. Absolutely. Dako jud kaayong impact ang media promotion labi na ning sa SM. Nakita na mo na the first day medyo daghan ang traffic sa nagkuha pero katong gi-cover na sa ato ang mga media friends pagkaugma niabot og mga 300 ang queue nga naghulat. Sumoto na pugos gyud si SM na request sila nga i-extend until sa katapusan. And karon pod presently mulampas ang captures na to og 30 to 40 ang average daily. Kay nagkaanam-anam nagka-address tong mga daghan kaayong gapila sa mga first week na to nga mobile. Sir, pila ba ang na-mention nimo nga nitaas? Pila ba or nabay percentage nga kita nato sa pagtaas compared to our previous data in 2024 to 2025 sa mga tao nga nagkuha postal ID po? Sa 2024 manggod, siguro sa 2023 na lang nato i-compare kay nawala manggod siya pagka 2024 na apektuhan po siya pagkasunog dito sa Manila kay na pati ang mga machines and yung main server para batuhan sa mga data na sunog ug apil. Pero around sa ako ang di pa man gud ako ma-compare yearly pero mas ming taas siya more than 20% but I'll check on it para ang data gihapon tama ako mahatag ma'am. Akong ikuan sa mo siguro ang comparative na to mahitabo is from January to October kaya or September para at least wapo ang data nga ma-present na to. Thank you, sir. To Ma'am Hazel. Ma'am Hazel, na nabatay number of
police personnel nga atong i-deploy for undas po, ma'am? Yes, ma'am, naatay 1,192, ma'am, no, na personnel from Davao City Police Office, ang atong PNP, ato ang police auxiliaries, ma'am. Sa 53 Kabok Cemetery, ma'am, na atong ipangbutang, ma'am, no, from October 30 to November 3 po, ma'am. Before, during, and after the undas 2025. Mas dagan ba ni nga deployment, ma'am, compared to last year, considering na mag-expect bulk yun sa mga tao nga maato sa Yes, ma'am. Ang kaning 1,192, ma'am, is for cemeteries lang ni. Wala pa nilabot ang number of person nga i-deploy nato sa mga ports, sa mga terminals, sa mga malls, and tourist spots diri sa ato ang area of responsibility, ma'am. Ma'am, how about ng kanang sa tuang mga checkpoints po? Kamusta po ato preparation, ana? Labi na kay dagan expectation na dagang tao po, ma'am. Yes, ma'am, mga to. As per instructions sa ato ang City Director, ma'am, no, Police Colonel Manan Caracas, mo arrive sa mga chiefs sa ato ang City Mobile Force Company and with the station commanders nga nasa ila mga control borders to, ano, ma'am, no, to strictly monitor the ano, ma'am, control borders sa mga pag-inspect, especially nga naatay mga ginamonitor, ma'am, no, nga involved sa illegal activities, just like in our campaign against illegal drugs, nga naatay makuhaan silang posisyon, ma'am, diha sa mga control borders. So, nga to alagi diri, ma'am, sa ato ang pagpaningkamot, dapat involved ang tanan, ma'am, no? Dili lang ato ang mga uniform personnel. So, dapat kitang tanan involved when it comes to peace and order. Mao lang yun ato ang hangyo kanunay, ma'am. Thank you, ma'am. Last na po to Monsignor and Father. Since po nga daghan ang ato ang mga kaigsuunan nga gina-expect nga mo attend, will nga taas po ang atong himuon nga sa atong penitentiary walk. Are we nag-apply na po ba or there na po ba ring road closures for this one po? And then, kamusta atong coordination po with the CTTMO para sa facilitation aning walk na to po? Since day one, when we decided to hold the penitential walk and the mass at San Pedro Square, we have been constantly coordinating with the security personnel from the city under Colonel Sumagaysay. And the permits are already given. I'm so thankful of the cooperation of the city. They were very supportive in making this event also possible. No? And we could feel that they are always at our back, helping us on this regard sa mga road closure, security, ambulance. They reassured us that they will always be supportive of us. Monsignor, na pa yung mga designated na mga roads ba nga partially closed lang po ba or will it be fully closed labi na sa walk na to po? Na ay mga close nga areas, labi na sa San Pedro Square, it will extend from the street of Claveria going to somewhere, do you know the road? Basta it's a long road closure fronting the stage because the mass will be celebrated there. Unya sa walk, it's regulated. The CTTMO will be deployed to help us. It will not be totally closed. It will be regulated movement. Dunay mga kuan din no? Mga road closures. Dunay proposed parking areas near San Pedro Square, Magallanes Street, CM Recto Mazuna Avenue, near Coastal Road, vacant space near Rotonda Agri-Fair, near Magsaysay Park and Doña Vicenta, to be coordinated by Senro. Nasa designated places where the roads will be closed. Regulated po ang among walk by the CTTMO. It's not totally closed para dili yun mabara ang traffic.
Hello po, good morning to Ma'am Hazel. Ma'am, Justine, ma'am, pwede mga og update regarding sa bomb threat nga imuhang descent ng pagbato sa GC, ma'am. Yes, ma'am. Oto nagkaumod-umod ko, ma'am. Relax na, ma'am, relax. Gani, bala ka po tag-appeal, ma'am. Kaya nawag sa si ano ko si Sir Moarif ko nga to ang city director. So inana ma'am no naga-inform na to ang city director para ma-inform pod sa ma-disseminate po ninyo ang status kung sa panghitabo diri sa atong area of responsibility. And with regards sa recent incident ma'am no nga bomb threat sa sulod sa isa ka eskwelahan karon ongoing ang investigation ma'am no sa ato ang kapulisan ma'am and nana dito ang ato ang daghan nga mga mobile patrol cars para maghatag og seguridad sa mga estudyante ma'am no kay bago lang ipabakit ang mga estudyante para maadtuan ang mga areas sulod sa eskwelahan para masiguro nato nga safe gid ma'am no hinubanan sa tabang sa ato ang second team sa Davao City Police Office ng ato ang City Explosives and K9 Unit. Nga tuwa lang rin sa mga estudyante kung naamay kuan ma'am no kay kung gawing ma-investigation karon dili lang ta mag-involve anang sa mga bomb threat kay criminal offense kung na siya ma'am so liable ta so na imprisonment and na fines ang atong ipahamtang sa mga bisan kinsa nga involved nga moingon og na ay bomba or anything nga pwede maka-cause og kanang panic especially sulod sa eskwelahan. So nga tuwa karon diri magulata sa gikandak investigation sa ato ang Davao City Police Office ma'am. So far, ma'am, ang mga estudyante, ano na gid Di sila? ipagawas na sa eskwelahan ma'am. So naa atong daghan nga mga mobile patrol cars dito ma'am para maghatag og seguridad sa mga estudyante nga naa dito karon. So pagawas na sila ma'am. Alright, thank you po, ma'am. Ano sila, ma'am? Cancelled ang Yes, klase gyud. ma'am sir kay gipagawas man sila sa school kay mosulod ang ato ang PNP. Thank you, Ma'am Hazel. Ma'am, at sa laing bahin, ma'am, naa na ba tayong number of cemeteries, ma'am? So far, Yes ma'am natay 53 ka mga sementeryo ma'am no nga tagaan nato og seguridad from October 30 to November 3 ma'am before during after the UNDAS 2025. Ma'am, 5-3. 5 Ma'am, napod ba tayo coordination with the Coast Guard, especially kay kana nga mga days gyud ang brag tinglaag gyud sa mga kabatan-unan, ma'am, sa mga resorts. Yes ma'am naman tay meeting kuan ma'am no nahitabo PNP and other security forces diri sa ato ang area of responsibility headed by our PSO head Sir Sumagaysay. Thank you po, Ma'am Hazel. Yes ma'am. To Monsignor and to Father. Good morning po. Regarding po sa mga katawhan, especially, we are kanang nagkahiusa fight against corruption. Basi na ay mga magdala og mga placards and any other mga drums, Baron Father. Nabatay mga pahimang no about that po? Maugi na klaro po sa mga meetings no nga klaro atong tumong penitential walk suot og puti kung dili puti imong suot na ay puti nga ribbon unya walay dalaon nga mga placards kung simbako na amang gali mo salot na apoy kabalo po ang atong mga otoridad nga mobadlong niini nga naapoy gikan sa simbahan namutabang pod nga mupasabot na dili ni mao ang atong lugar kay naman tay klarong tumong. With that 30,000 po, Father, mag-invite pa ba ta other areas nga panhion gyud sila dinhi sa Davao or sila na lang pud magbuhat sa ilahang tagsa-tagsa ka mga lugar, Father? Ang atong circular gitumong man ni sa tanang sakop sa Archdiocese sa Davao labi na gyud sa mga magtutuong Katoliko. Pero kung naay mo appeal wala man pod nagdili no basta usa ta sa atong tumong nga naguban ta sa atong tuyo niining maong kalihokan. So welcome ra gihapon kay ang ato ang tumong kadtumang yung paghinlo sa mga ganinang giingon ni Monsignor Paul kanina gihulaman nato tong murag slogan make corruption shameful again. O niya Bisaya nato ang pagpangawkaw makauulaw. Father, are we I guess so. And regarding the number, keep in mind it's just from like 3 to around 8. So after that, we don't have any more activities. They can already start going home. And I will repeat, it's a religious response to the call of the CBCP. And no
political affiliation, no political colors. Just our statement, our unified voice saying no to corruption. Yes po, noted po, Monsignor. Pero are we expecting po ba big personalities to attend? Na ano ba yung nag-communicate sa ato po? We did not invite big personalities. If they come as ordinary citizen, ordinary faithful. So that there will be no colors no, in the celebration. It's just the church gathering in response to this call of the Episcopal Conference. Thank you po, Monsignor and Father. Kay Monsignor Paul o kay Father Richie, reaction lang po kasi we appreciate the participation of the religious sector para batukan ang corruption. However, na ay mga comments from the netizens, public na nagamit ang uban ng mga religious leaders sa uban ng mga politiko. Specifically, kadto bitong during the time na giparada during Mass, ang kadtong mga paraphernalia para sa impeachment against VP Sara. And na-question pa dito ang pagkabalaan sa altar, nagibutangan og mga paraphernalia, gibutangan og mga gamit nga sa unsa na politika. Unsay komento ninyo ani po? I think that's the reason why we are so discerning. We learn the lesson from that. The church should be autonomous and independent, and it should not be used for political purposes. It is sad that there are experiences of that kind, but we here in the Archdiocese of Davao, as much as possible, we want to assert our autonomy and independence, and in doing so, strengthen our moral voice haron credible sa mga tao nga tinuod man gyud dili man ni politika ning issue sa corruption. I mean, there's a political dimension to it, but more than that political dimension, we're sad to point out the reality that people are forgetting that corruption is shameful. Parang murag kuan na lang ba, murag common na lang, murag natural, normal, and anybody could just do it. And we don't even just point out the issues in the national government. Kay sa tinuod lang corruption also has its reference in us. The moment you point your finger, mulantaw, moapot-put sa imong kaugalingon, marang penitential walk. Not just our condemnation to the corruption in general, but also examining ourselves. Because we also have our own share. Pero katong balik ko sa imong pangutana, maglikay ang simbahan haro nga ma-attach og political affiliation kay haron magpabilin siya nga credible voice, especially when it condemns moral immoralities in our land. During that event, wala i-mention nga mga pangalan sa mga politiko, Father? Yes, definitely. As I've said, kung naamay mo tambong, they will just be part of the ordinary faithful of the church. And no mention about political figures. Last na lang po, reaction ninyo right after sa nagkadaiyang ng mga rallies. Up until now, ungoy magyapon ang mga walk sa ato ang mga estudyante, and mga observations sa kadaghanan mura walay urgency sa part sa government sa simbahang Katolika. Unsay tan-aw nato sa response sa present administration towards the different rallies na gihimo against corruption. Nalipay ko kay mention nimo kay nakahinumdum ko sa pulong nga mapadayunon kining lihok sa Archdiocese of Davao, dili lang ni one-time, big-time event on Saturday, October 25, no? Penitential Walk and Mass. We want it to be mapadayunon
because the call, the examination of these issues of corruption must go on and on. Kaya posible man nga walay response at the beginning. Pero dapat dili ta ma-discourage. Dapat mo padayon ta sa panawagan nga sugpuon ang corruption. Bisan og hinay ang reaction, and you can understand why the government is slow in reacting. But we are not discouraged. Instead, we have to persevere. This is what the church must do to proclaim the good news, to proclaim justice. Now, we have to be constant, even if it seems that there is no result, even if people seemingly do not listen. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ma'am Aisa, Waalaikumsalam. yes, mawatan na ko regarding sa katong in the presence good sa ongoing operational gyapon luyo sa gingon nga dili maagian ang portion sa Quezon Bukidnon sa Davao Bukidnon Road. Yes. Pero unsay system, I don't know if you have the liberty to answer this question. Say pamaagi sa rural transit nga mapaagian ang katong mga pasahero to and from Cagayan de Oro. Yes sir, no, base sa pakighimamat nato sa ato ang rural bus transit, maugod na ang bus nga nagaruta, the only bus nga nagaruta diha sa ato ang Davao City via Cagayan de Oro City. Normal lang gihapon ang ilahang biyahe, 24 oras. Ibig sabihin pati sa gabi na yun na sila, no. But katulang yun ang ilahang pamaagi nga pag maabot ka diha sa may Bukidnon banda, naay mo sa pod nimo nga bus pod dito sa may part of Quezon man siguro pod na nga area. So mao lang to ang ilang gisulti nato, but normal lang gihapon ang biyahe. So mao to ang ilang gi-clarify. As to ang problema magud ana pag naa kay mga bagahe, di ba? So actually wala gyud pud to kaadto sa area, but according to them, naamang po day mga porters na daw dito, no? Nahimo na po nga panginabuhian ang maong landslide nga nahitabo diha. So, mas ganahan pa ang mga tao dito kung naay bagahe, kay sila na ang nagadala. So, murag porter na style na po ang ilang panginabuhi dito, sir. Ma'am Aisa, follow up lang sa katong recent nga na-deliver na ang napulo ka mga Davao bus kani. Yes. I don't know, I don't want to burst the bubble, pero naabay strategic routes nga ilang ipa-deploy by next month as per your understanding? Yes sir, no? Tinuod na, naabot na ang ato ang pulo ka city buses nato. Nga diha sa ato ang Davao City Overland Transport Terminal ang garahian, no? Kay naapo diha tong pang maintenance pod sa mga bus nga kung may mga dapat ayuhon, no? And accordingly, i-launch pa na siya, middle of November yata. And dili pa pod mapabiyahe tungod kay kinahanglan pa nga i-familiarize sa mga drivers ang maong bus. Kay kita nasayod nga taas gyud siya. In fact, mas taas pang na siya sa ato ang mga provincial buses nato. And with regards po sa ruta, gi-coordinate pa po na nila sa ato ang LTFRB. No, tungod kay ang ako pagsabot dili tanan nga barangay or mga mga barangays na ay maatuan sa maong city bus kay para lang na siya sa mga areas nga daghan pod ang mga pasahero. No, in fact, ang nahibalaan po nako is dili po na siya 24 oras nga operational kay naapoy katong during peak hours lang gyud sa ato ang Davao City po na sila ipabiyahe. So, ana pa ang status. According to Attorney Dwight Domingo, the project manager nato sa maong city bus is by November puhon. Yes, according po free pod ang maong pagsakay sa ato ang bus.
Hello, good morning po. This question is para sa ato ang mga fathers. Are we expecting po other members sa church within the Archdiocese of Davao, for example, from Mati, Tagum, and Digos, na mag-attend ani na walk, Father? Sa pagkakaroon, murag dili pa kaayo makalihok ang ubang mga dioceses, especially for example sa Mati kay napugo sila giatubang in town, no? Although naa sa ila mga kasing-kasing pero napoy okasyon nga himuon nila na nakadungog ni nga Digos dunay plano, ang Tagum siguro ang Mati naapot. Is this the first time for the Archdiocese of Davao to conduct this kind of initiative po, Father? Yes, maunay murag pinakadako so far sa na-mention po kanina, sumala sa amuang mahinumduman. And are there other people outside from the Archdiocese of Davao, for example, other members sa atong CBCP na mo-attend ani nga walk po? Kining giorganisa para lang ni sa Archdiocese sa Davao kay tubag man ni sa panawagan po sa CBCP. Pero ang ubang mga dioceses na po sila mga plano, siguro gani na naiuban po nga naghimo na ni ani, na ang dandag na kadungog ni nga doon na po'y ipahigayo nga sama ni ani. Last question po, Father. How would you encourage our students and faculty po, especially sa Archdiocese School, HCDC, to attend this kind of walk? Na-appeal din sa sulat ni Archbishop ang mga Catholic schools, no? Kay para sa mga magtotoo man So, appeal gid sila din gina-encourage po mo na depende na sa ilahang administration kung kinsa o unsa na pag-invite po. Basta i-invite ang mga Catholic schools. Thank you very much, Fathers. Dennis? Dennis? Ay, roon pala ay, Dennis. Doon na po gulod. Padre, maayong buntag. Kini bang nga ang panawagan, gi-incorporate ba nato ni sa mga Santos nga misa nga ginahimo din sa mga simbahan diri sa Archdiocese of Davao nga mutambong ta this coming Saturday para nabay open letter nga gipadayag ang ato ang Arsobispo sa syudad. Kini pong letter nga gibasa nato ron nabasa na pud ni sa mga simbahan. Labi na sugod atong naging Domingo gidayon human nga na-release ni ipahibalo na pod. I will bring you back memory lane, no? 36 to 37 years ago. Gani. Dako ang role sa Catholic when the father of the sitting president was ousted sa iyang position because of dili pa ganito klaro kaayo nga mga anomalies. Would you take the lead if ever man ihit pangayoon sa kay gayunan with the Catholic faith take the lead para sa mabuhi kay grabe na gyud no ang nagahitabo nga mga corruption and then makita nato sa Kaulawang Manila restless na ang ato ang mga kaigsuonan unsay panlantaw niini sa ato ang simbahan as the vicar of Christ diri sa kalibutan. That's a very complex question. And I would say what happened in 1986 was unique, very unique. And the gift of the Lord to us, non-violent revolution, people power. Will there be another people power? That is difficult to answer, but the one thing is certain, the church will always stand against corruption. We will not be moving towards political directions, but definitely we will be condemning immoralities in government. Even in politics, the church can make judgment on politics in matters of moral issues. But to call, for example, let's organize a people power to oust this administration, I would say that would be purely political. Our
point of reference, our point of departure is always the moral dimension. Thank you, Father. Bishop, si Ma'am Aisa, Ma'am, natay taliabot nga dakong aktibidad, no? Naandan manggod sa siyudad sa Davao that nagapauban ta o mga covert kining mga police officers o marshal sa mga tagbiyahe, labi na sa mga hilit nga mga lugar somewhere in the south, Cotabato, and vice versa. Napabatay ginahimo karon sa atuang pag-beef up sa culture of security nato diri sa siyudad sa Davao. And this question goes to Captain Hazel Tuason kung naba po tayo mga personnel nga ato apong gi-assign ana siya nga para mag-escort sa mo sa duha sila. Sorry, sir. Si Mama Isa. Ay, ikaw, sa pulis. Sige, sir. Yes, sir. Davao City Police Officer na namagit mga PNP person nga naka-assign diya sa Dicot, sir, no? And sa gilingon ni ma'am, natay covert and overt security, naka-uniform and non-uniform personnel. And it's a case basis, sir, no? Nga natay ibutang nga mga marshals diya sudod sa mga bases nga mo biyahe. Kaya ito, diha, sir, kung natin mga information ng nga na-receive, sir, no? So, nagit tayo ipadara diya, sir, sudod sa mga bases. And so far, sir, as per monitoring nato, sir, no, wala may mga problema sa mga biyahe nato from Dicot. Kaya diha pa lang sa terminal, murag gipuga na kaayo ba, no? Kay kompleto ang ato ang kahimanan diha sa Dicot, inubanan sa leadership sa ato ang kusgan nga si Ma'am Aisa Yusuf. So far, sir, wala problema nga na-encounter or reported diha sa DCP headquarters with regards sa ato mga PNP personnel nga na-assign diha sa Dicot, sir. Hey, Ma'am Aisa. Ma'am, how tight is the security sa Davao City Overland Transport Terminal, ma'am? Yes, Sir Juan. But before that, thank you, Ma'am Hazel. Nagsigimig tirang direct and stress kayo among beauty. Parehami. No, because operation. So, yes, no. When it comes sa kahigpit sa ato ang Davao City Overland Transport Terminal, when it comes to security measures and security implementation, nato diha, makaingon ta nga, yes, gipaningkamutan nato together with our men in uniform, no? Ang maong ato ang seguridad diha. Aside from that, naatay kaning ato ang mga CCTV cameras nato, kaning mga baggage x-ray machine nato. Kana nagpamatuod nga higpit jud kay if you can recall katong naay na intercept diha, no, nga gipaagi sa ato ang baggage x-ray machine nga bisag giun sa pag-cover og mga itong nga cellophane, itong nga mga tila, pero nakita lang gihapon tong white crystalline, no? So ingana ta. Of course, I am very thankful also sa ato ang mga men in uniform. Again, it's because diligent na ako makaya kung ako lang. We know that the previous management nato, managers nato diha sa ato ang Dicot Terminal, kay mga retired militaries, no, Major Adalin, Colonel Jim Lani, Colonel Maliorca, but we survived despite nga civilian lang ta tungod sa ato ang proper coordination sa ato ang mga partner agencies, ilabi na ni ato ang men in uniform when it comes sa ato ang seguridad. Of course, gina-implement po nato kung unsa ang mga ordinansa nga dapat nato i-implement sama ato akong giingon po ganina nga ordinansa nga bawal ang pagbilin sa mga bagahe nato bisag asa diha, no? So tama to, mahigpit ang ato ang pag-implement diha, but kabalo ko nga it's not, di po ta makaingon nga perfect because only God, Allah is perfect. What is important na as maoy nagamanage na gumala sa ato ang terminal, ginapaningkamutan jud nato sa Rowan, no? So sama pod pananglitan because tama si Ma'am Hazel, strict to kahit diha. But what about along the highway? Kanilaging no pick-up policy nato. Aware gyud ta. This no pick-up policy, gikuha gyud na siya sa ordinansa nato diri sa syudad, and gimuan siya og palisiya through the Dicot Board Resolution Pod nga dapat lagi kaning magkuha tag mga pasahero along the highway. Ligaya nato kay maging useless ang paningkamot nato diha sa ato ang Dicot Terminal kung magpasakay lang gihapon ning ato ang mga bus drivers, and in coordination or to prove nga nagpamatuod that the city government of Davao is serious nga naga-implement ni ana, nag-create
ang atuang LGU o IATF or Interagency Task Force to monitor the public utility vehicles nga naga-violate sa atuang mga ordinansa, no? And this IATF Interagency, ang mga members ni ini dili lang ang LGU, mga local nato, but including the national, sama pananglitan sa atuang LTFRB, LTO, mga Region 11 nato, and the Philippine National Police nato, kaning mga traffic enforcement unit nato, and of course, inubanan po sa ato ang sangguniang panlungsod, the Committee on Transportation. The NPDTA, including the City Information Office. So, kung naay mga reklamo, it's because dili man yun nato I am always keep on saying this also that na ay mga sumbong sa ato ang mga opisina, but I have said I don't have the police power to apprehend them because I don't have the TOP. So pwede diha mismo sa ato ang CIO kung adunay mga reklamo, diha sila mo diretso og reklamo, no? And we have monthly nga meeting together with IATF. Paunsa na pasayon ang imong trabaho, ma'am, since you are being surrounded by former police officers nga to ang DCPO karong mga panahon na is very active, no, in supporting, because that is the very vital, yes, ang ato ang ang ato ang terminal sa pag connectivity from north to south, east to east, at east to west. Unsa ka pasayon ang imuhang trabaho niining gihatag nga suporta sa LGU ngadto kanimo, ma'am? Yes, Sir Rowan, honestly yun, ang atong opisina is not an ordinary office nga i-compare nimo with these other departments, other divisions, no? It's because ang ato ang opisina is more on security measures gyud ta, no, nga mobitaw gyud nga kadaghanan gyud is mga men in uniform ang naa diha. So ang pag-implement nato ang proper coordination with this mga men in uniform nato, mao na ginaingon nga di na ako makaya without this proper coordination and the supports ato ang LGU, no, kay di ta makapamalit og katong mga CCTV cams nato ug uban pa kung wala pod ang suporta sa ato ang LGU. It's a work nga kailangan ang proper coordination and cooperation dili lang sa mga stakeholders and partners nato, but even the people of Davao and kaning ato ang mga kasigpit tungod kay sila ang ato ang gina-cater diha sa ato ang Dico Terminal. Thank you so much, Ma'am Ice. Okay. Before kay Dennis, diri sa ako kay Sir Ray. Sir Ray, daghan lagi mangutana ba, mag-PM ba sa ako ang nganong mahal ang ID sa niya, every year ba ang renewal sa atong ID, sir? About sa renewal na kaunahon, ma'am, 3 years ang validity. Ang main functionality ni Postal ID is on the address. So kinahanglan na to i-update every 3 years kung naa gihapon kadiha nagpuyo kay mo ganing, di ba, ang mandate manggod namo sa post office is ang addressing manggod jud. So manang kung imo magud siyang himuong permanent o longer, most probably daghan magud mga instances na nag-transfer na dili na mao ilang mga address mo nang as per resolution pod sa amo ang board 3 years lang gyud siya. And then about sa pricing, ma'am, sa dito sa central office man gyud ang pricing committee ani pero ang ako ang pagkabalo naka joint venture magud ni siya sa kanang gitawa ang amo ang provider is the Philmetrics tungod sa iya mga security features nga gi-provide aning amo ang partner. And then dili tungod lagi kay joint venture, so naay portion na mubayad gyud pud mi sa provider, and then napoy portion na pakapod mo kita na revenue ang opisina. So nag-meet in between mo tong naa siya diha sa 550 nga opo nga price. Ang pag-renewal same price gapon, sir? Yes, ma'am. Oh, okay. So guys, bisag mahal guys, mahal-mahal magwa tag PhilPost ID guys. In addition, ma'am, amo na siyang gi-try o pa-costing using the National Printing Office, mas mahal. Okay. So mas na-add to mi sa partner. Hindi na lang lagi tang partner sa gobyerno, sir. Kabalo biya ka. Okay. Dennis, follow up na lang. Okay.
Regarding sa kuan na to, sir ba, postal ID. Nano ko'y kuan gusto clarify kining ngano ang postal address sumpayan man gyud og Davao del Sur ang Davao City. Ngano kaya na sir sa pwede bang tanggal unsa man gyud ang Davao City ba under siya sa Davao del Sur nganong naamagin natin na ang sa amo manggod sa post office na bilong gyud sa addressing ba nabilong manggod siya sa ang Davao City nabilong manggod yun sa Davao del Sur although chartered city naman ang Davao pero ang naghimo manggod sa pagkuan pod sa addressing system sa Manila pero kung wala pa manggod jud pod na gi-raise na concern sir pero pwede gid siya ipawala. Ato nang i-take note na ko na. Okay. So kuan siya sir walay legal basis nga ibutang na siya diya. Yes, wala. Pwede ka siya walaon kay pagkatupong pag-migrate pod namo sa kaning PBC type na postal ID, i-adapt pa gani itong Compostela Valley sa Davao de Oro. Mo tong gi-request gyud namo nga walaon gyud ang Compostela Valley, Davao de Oro na gyud ang mo reflect. So, okay, at salamat kay sa imong point sir. Pwede na ko na erase pod. Walaon na gyud siya. Kay para i-educate nato ang taga postal office nga since 1937 wala gyud probinsya ang Davao City. Agree man siguro sila ana. Yes, exactly. So mukuha na ko sir pag matanggal na. Sige, erase na ko na. So kano sa kaya na mawala ng pagbalik na ko sir ako rin tawagan. Mao ni isa sa complaint sa media friends nato. Kay nganong naay yun anak paghihapon. Thank you sir. So kasi na niya nga di lagi ta belong sa Davao del Sur. Then hello sa mga nananaw sa Spirit FM. Ang kamera dito man day sa mga kaparian day wa man day sa ato. Unahon sa nako dinala ko apilo ng Pilpos kaya ganina na diri ko kang Captain Hazel Caballero. In general, how safe is Davao now? Davao City, sir, is 100% safe, sir, no? Ang ato nga syudad sa Davao. And kung moingon tag na by threat ang ato seguridad, wala tay threat diri, sir, sa ato ang syudad sa Davao. In partnership and coordination na sir sa ato mga partner agencies nga naa diri sa ato ang area of responsibility. So in short, we can say now, Merry Christmas and advance happy Yes, sir. Of New course, Year. sir. Yes, sir. Ato lang sa office, sir, para makuha na yung mga pinotos, sir. Diri ko sa akong kuan. Diri ko sa akong kuan. Di ko kay nahurot ng biscuit dito. Diri ko kang Ma'am Aisa. Ma'am Aisa, kanang prangkahan tayo. Okay. Prangkahan na dyan ha? O Di ba ang atong Ecoland Terminal busy na kaiba? Yes. Di ba taga nagka-parking diya sa Hall of Justice? Is it legal or sabi wa ba nimo tingnan ang CTT mo ba kadiyot sa ang CTT mo o kuan nga? Pwede ba rin mag-parking kay daghang mag-parking diya sa unahan na no parking? Is it not unfair? As ang ginamin ni mo, sir, along Candelaria Street. Katong Hall of Justice, itong building gani, di ba, na kalsada. Pero daghan na nagkaparada. Mao man nagka-create og kunya sa unahan na yung butang nito, no parking. Og pobre, dali na to dakpon. Pero ngano man tungod kay empleyado pa sila sa Hall of Justice. Ikaw sa part nga, wa ko nag-ingon nga imong pero wa pa nimo ma-suggest nga. Pwede ba di na to paparkingan kay mo samot paglibot na sa bus. Di man mag-create ng traffic congestion. I hope you got my point. Yes. Maisa. So, unsa may ikuan na? And thank you also, sir, no, kay Sir Dennis, no? Same with Sir Mr. Postman. Ako apod nang i-refer sa ato ang CTTMO. But, actually, gi-coordinate na nato. In fact, naamagi naga-standby gani diha nga kuan CTTMO nga kaya lang murag dili gyud siya 24 hours nga naa dihanod because naga-roving pud na sila. So kana ang sitwasyon diha. Nakita nato, sir, actually tama ka. Paggawa sa ato ang bus from gate 2, pag-exit niya maglisod siya og maneuver for diha. Same pod sa ato ang gate 1 nga kanang musulod nga bus nato maglisod pod siya tungod kay naay diha magud sa passengers entrance nato po no naay nagahunong pod nga mga taxi, di ba? So mao na siya maka-create yun nga mas dugay gyud pod na siya.
So, we coordinated that with the City PMO ug sama sa akong giingon naa sila'y nakatuka diha nga City PMO o pod nga staff nila. Sa side naman pod nato sa Dico Terminal, actually, ako mismo nag-request gyud ko og deputize pod nato nga mga security guards nato. But ang mga security guards pod diha pod sila nagatutok within the periphery sa ato ang terminal because di ba gate 1 mosulod ang bus na apoy mo exit nga bus diha sa gate 2 which is gamay lang gyud kaayo ang kanang area gyud nato na apagyoy mosulod going to gate 5. So nakita po na nato Sir Dennis, no, honestly, it's the right time yun nga dapat ma-implement na to ang tulo ka satellite bus terminals nga programa or proyekto nga ginahimo sa ato ang city government of Davao because the Dico Terminal is in the heart of the city. So dapat ibalhin na. Yes. I hope after 2025 balhin na ta. So, imo naman na to bag, mo tato kong pangutana. We hope nga naapa ko. Magdagkot lang kung perdon sa San Pedro Cathedral because the new rector now is Monsignor Paul Quezon. Bright na. Same way ko. Mga Cubs na ko na nakauna lang ni sa ko seminar, mga 2 years, Monsignor, 1 year now. Nagsunod ka mo ni Father Amado? 2 years. Ikaw, Sir Dens, honestly, yun, no? Kanigyon ang ako ang always gina-explain. The Dico Terminal was constructed year 1984-1985. And during that time, pipila lamang ang population sa ato ang syudad. Pipila lamang ang ato ang mga public vehicles, both the private and PUVs nato. So, nagpakita yun na that the Davao City is improving, developing, nga kinahanglan po natong ipang-upgrade kung unsa ang ato ang mga infrastruktura. Thank you. Salamat. Dari ko sa maulaw na mo tawag na ilang Cubs pero fathers. Ang isa kay Bishop naman. Pohon. Si Abel Apigo na maipato siya kay na Bishop na. Monsignor Paul Quezon, I hope di ni mula inon og sabot na kung pangutana ba. Sa Manila, murag wa kay ko ka dungog dito nga naay mga kaparian gagasinggit pareha ninyong plano nga kurap ana ba? Usa may bot pasabot ani ang didto nagpakahilom ang mga pare dito. Unya ang kamo diri mo ay mga kanyo pasabta daw mi palihog. First of all, lipay kong nakakita nimo. Oy labaw na ko. For how many years? How many years? Oo, nakita mo ka permit. Kita taman ka permit pero di lang ko managad nimo kay mauo na ko ba sige Bishop. I could not go and recognize you until she mentioned your name. I'm already so happy with that. Kanya kanang imong gi-raise nga issue, actually na ay mga panawagan na kanilagi against corruption. Naagyod. In fact, we are just responding to the CBCP call. Napugoy nakita nga video, mga pare in Southern Luzon, they were condemning corruption. Galing lang, lahi magod ang reality sa Luzon, naapod sila'y ilahang nomenclature, na sa ilahang kaugalingon nga kultura dito ba, no? Pero the call against corruption is a national issue, no? Ang naitabo lang diri sa Archdiocese of Davao, we want to make it a unified voice, a strong voice against corruption. It may not be the same with Manila, pero I believe that our bishops are one in saying no to corruption. So dili lang kumukomentaryo atong uban nga moingon nga na political colors ang ilahang mga panawagan, but mainly we want to respond as a church to this issue of immoralities in our country. Na ba si Bishop makiguban ba sa inyo? Magdala ba For placard? sure. In what format? Walay placard. Only kay one lang. mag-ampo man may glosaryo. Wow. Okay. With our power would be the rosary and the candle.
I see. So, kuang siya, religious nga expression. And if you would understand the reason why we're doing that, kabaluta we're calling for conversion. Kabaluta we're calling for renewal. Kabaluta nga we're asking the Lord, kaya dili lang man human effort. No? We're asking the Lord for His grace to convert the people who are into this mess. Pwede ninyo yung tubagon o dili. Panalitan ka nang napanganlan na ron ng mga senador na niya, natay Panginoon ba, mo donate sila. Will you accept that? Mao may gisulti diri sa letter nga we cannot accept bribery, no? If you know that this money comes from corruption, you cannot receive it. In fact, that is in one of the prayer intentions that is recited in every mass, no? Naa siya nga murag gisulti na sa mo ang no. I see. Don't accept. Lastly to Father Richie. Father Richie, nalang ko'y pangutana for the sake sa Davao Peace and Security Press Corps. Na ba kay plano nga every Wednesday ang imong team mag-live na po dere? Mao rin na ikong pangutana. Katawa na si Father. Father Richie everyday og si Monsignor. Follow up lang kay Ma'am Hazel. Ma'am Hazel, talking of penitential work, how prepared is the BCPO? Sir, nag-expect ang 20,000 ka mga tao nga mo join with the activities. 20,000? Yes, sir. So, ang Davao City Police Officer, no, is andam na good, sir, no, in every event nga mahitabo diri sa atong area of responsibility. 101% kay ang tumong yun nato, sir, no, in every activity nga nata diri is mahuman, nga successful, ug walay mga ma-encounter nga problema, sir, during the activity. So, nga to lang yun diri, sir, no, sa ako ang giingon, magtinabangay lang yun ta, kay yung nga number, sir, no, nga to ang gina-expect. So dili gyud ingon nga basta-basta kay dili ta kumpiyansa, sir, no, dili nato iwala possibility nga naay simbakulang nga mahitabo so nanatay mga contingency plan nga nakakuan na, sir, naka in place na. So nanata na, sir, andam na ang Davao City Police Office for this coming Saturday. Thank you, ma'am. Kay Ma'am Aisa, whether we like it or not, di lang Davawin niyo ang mo uban na karong Pitsa 25 kay naon gimingon nga musuporta ko ni ining diocese sa siyudad sa Davao. How prepared is the influx of this taking note na undawi ang ato ang uplan kaluluwa? Yes, sir. In fact, that is the reason why gatirang pud ko kang father. Father karon ng Saturday, Father. No, it's because isa po na sa to ang i-prepare dia sa to ang Dico Terminal because there's a possibility same with the katong pangutana ganina nga ang mga other cities and the other provinces basig mo mga rin na po na sila, no? But anyways, when it comes ato ang preparation sama sa akong ginaingon sa inyo nga naka-ready naman yun ang ato ang diha sa to ang Dico Terminal, no? So naala na and dapat na apo di ay ko. So that is Saturday. Again, it's because kung kinahanglan na pod, nga mag-request na pod na o kaniyang additional buses kay basic dili na pod makaya or makater, especially pag muuli na ang mga kuan nato, no, mag-attend diha. So, ingana, when it comes to security measures and security implementation, wala tay problema. The proper coordination nato na o sa mga buses nato na amang yun na no, daghan man yun na, but kana lang if in case nga mo dagsa. So, I have to coordinate again, no, pag-abot nato sa to ang mga bus operators po nga dapat ay sila mo coordinate po sa ito ang FRD para kung kinahanglan nga mag-request na po sila o kaning additional nga special permits alang karong Sabado, no, kasi dili magud po na sila kadali-dali o kanang moingon nga mo biyahe nga without proper coordination with our LTFRD. So ana, sir, rest assured. Thank you, Ma'am. Monsignor Paul Quezon. Is there nabay mga assembly area, and second, nabay color coding nga suoton sa usa ka partisipante sa umabot nga Pitsa 25? Na ay mga assembly areas nga gi-mention sa Coastal Road, dito sa Dunya Vicenta Park o sa Magsaysay Park. Tulo ka mga assembly areas. Pero magsugod ang penitential walk alas 4. Sa kadlawon. No? Sa kadlawon.
Unya ang among gi-encourage nga magsuot og puti. Nya sa puti nga t-shirt na atong slogan nga make corruption shameful again, no? Ang pagpangawkaw makaulaw. Naa siya slogan sa among t-shirt. Pero katong mga dili makapaprinta, we would suggest wearing white t-shirt would be sufficient, no? Monsignor, pareha itong political ko nga na free printing. Nabatay gipahigayon ana nga makabutang na no corruption amin. We leave that up to the initiative of our parishes. Okay. Oh, Very good. like I know that some are doing that. Naibaligya ni. Naibaligya. Oh, you can go to San Pedro Cathedral. Good. Yes. That's enough. Salamat, Monsignor. Yes po. Okay, so Naray template ang inyong kwan, no to corruption. Kana siya nga slogan. Kana ragyod nga slogan. Nami design po nga gipadagan. Okay, so wala na yung mga pangutana. Okay, so since no more na daw, Sir Ray Basilad, sir, ato ang panawagan na dapat kinahanglan ta. Wala pa tayo numbers, sir, no? Pila na mga Dabawenyos na pa-secure of PhilPost ID? Wala tayo figure. Ano magud siya, ma'am? Ma-collect siya tanan as one magud sa report. But we'll try to kung pwede ba nato makuha. But so far manggod ang nahitabo diri manggod sa Davao manggod ang capturing station nato is ang Davao City Central Post Office, which is dili nato purely ma-filter nga Davao lang siya kay mo cater man siya tanan. Unlike ni same gihapon sa Tagum na station, mo cater siya sa Tibuok del Norte, so dili lisod kay nato. But I'll try to filter kung makaya ba ang data nga Davao City alone. Para mahatag na ko sa mo ang data. Okay, di kuha naman, sir, no? Bongga naman ang auto ID, di para sa PhilSys nga ma-erase, di ba? Yes, mo din ato ang siguro nga gwapa ang ato ang postal ID. Okay. Sige daw, sir, ipaklaro daw tong rate, sir, kay wala na po di si Meticuloso. So, katong rate sa sir, ID nato. Sa rate sa ID, ang karon magod pagbalik, sukad atong nawala man siya. Mukag second semester sa 2023, ako na lang pong i-address itong imo, ma'am, na naman ko. Pagka 2022, ang atuang total captures na at 56,000. Then pagka 2023, manggod, mga around March or July, di lang kay na ko ma-fix ang month, nawala siya because nag-end ang contract sa katong joint venture. So, pag mo balik na unta siya first quarter sa 2024 pero nasunog na pud ang Manila. So mo na stop na pud siya ning balik gid siya October 2024, which is naka-capture na pud ta og 9,800 na postal ID. Pero kung compare na to karon sa 2025 as of September, natay capture nga 47,693. So meaning to say, kung monthly ang basis nato kay isa ka tuig man tong 2022, nag-increase ta og 13%. Assumption nga ani ang trend up to December. So regarding sa price, 550 ang costing committee man jud ang nagpili ani kay mo gipabid man nila ang I'm not sure kung pwede na ko i-disclose, pero ang nabalaan ako apil ang National Printing Office, pero mas mahal sila. Not in terms of kaning 550, kundi ang cost sa ilang ID. Which is mo po na ginabayaran ni PhilPost sa amo ang partner karon. So mas mahal daw mo tong hindaog jud gihapon si Philmetric. Subay po sa ilang mga security features nga ginahatag sa postal ID mismo. Makuha ba yun, sir? Natay rush karon, ma'am, diri sa Davao City Central Post Office ang capturing. Kung dili ka taga Davao, for example, taga Tagum ka, taga Digos ka, gusto nyo ka magpa-rush, pwede ka mo anhig Davao City, pero dili po di mo pick upon para makuha na to ang timeline nga within 5 days na nagidi mong ID. Pila po na rush? 650. Wow. And then 550 kung regular processing, which it takes maximum of 3 weeks. Okay. Ms. Rogie? Yes, ma'am. Opo.
nakita na to, ma'am, no, nga wala gyud sa mo expectation na mo increase siya because kung inyo ato ang tan-awon 2022 nagsugod na og distribute og national ID. And assumption na to 2025 daghan na gyud unta sila kanang nanaunta sila yung mga ID. Pero mas ning daghan paghihapon ang nagpa-capture. Ang amo ang feedback na nakuha, it's because nangaguba na ilahang PhilSys, nangabura ang mga mukha, walay signature. So mao na ilang mga reasons nga nung nag-add to gid sila kuan sa postal ID ang ilahang ginakuha. Yes, gamit na gamit kaayo. Thank you so much, Mr. Ray. Salamat kaayo, sir. And Captain Hazel Caballero, ma'am, Caballero. Yes, thank you, ma'am. ma'am. Yung udto pag-usap and salamat ma'am sa makanunayong pag-invite sa Davao City Police Office, ma'am. On behalf ni Sir Marantan, sorry po. On behalf sa atong apikon nga City Director Police Colonel Manan Caracas Moaret, ma'am. Manan manggod, ma'am. Munong Marantan, Manan. Gani, ma'am, no. And Ma'am Aisa Yusuf, thank you, ma'am, ha, sa kanunay. Thank you, ma'am. Again, also, daghan kaayong salamat po, Ma'am Rose, og sa mga kaubanan sa pag-imbitar ka nato, no? Kay ilabi na karon nga umaabot ang atong undas o kaning mga uban pa nga aktibidad. Actually, beer months na punta. So, maong busy gyud kaayo no kay matikdan na nato nga ang pag-increase sa ato ang mga pasahero. Kana lang po in behalf po sa ato ang City Government of Davao, daghang kaayong salamat og sa ato ang department, no, kay Sir Dionisio Abodi pod. So daghan kaayong salamat. Thank you, Ma'am Aisa. And Monsignor Paul Quezon, sir, basig na pa tayo additional na information, sir, o sa ato na lang po panawagan para sa Saturday na event, sir. Daghang salamat again, no, for having us this morning. Og ang akong katapusang pulong siguro di kalimtan ng mapadayonon. Sinugdanan lang ning amo ang Saturday event. We really hope that it will continue on and on kay kining corruption is not easily addressed, no? We continue with our prayer, heal our land, heal our hearts. We continue with this advocacy, no? Hopefully on and on. Mapadayonon, does it mean nga ipadayon hangtod nga muhawa or mapakasuhan nga mapadayonon nga dili muundang kay ang isyu dili lang ang gobyerno o dili kita sab. Kanang thou shall not steal dili lang muna sa gobyerno kita sab. Kanang thou shall not bear false witness dili lang muna sa gobyerno ato pod. So mapadayonon in that sense nga mahimong kabahin sa atong kinabuhi o kultura. Thank you, Monsignor. Salamat, Monsignor Paul Quezon, ang atong rector San Pedro Cathedral. Father Richie Gamaya, sir. Thank you, Father. Kuna siguro, una sa mga naminaw, sa mga makakita o makabasa, ubanta sa atong pagpaningkamot na batukan ang korupsyon. Ikaduha siguro, ako lang pong pananaw ni nga, ang atong kalaban, dili man ang mga politicians, dili ang mga contractors, dili ang mga agencies. Ang atong kalaban, ang pagpakasala. Ang atong kalaban, ang dautan. Mao na nga, di walay tao nga atong gikalaban diri kung dili ang atong pagkamakasasala. Kay matag usa apil man tani ani. So katapusan, salamat gyud no mga kauban nato sa media o hinaut ta nga magbadasigon ta kanunay sa pagpahibalo sa atong katawhan kay katawhan nga nakabalo inform nga katawhan hopefully matransform pod. Father Richie Gamaya and Monsignor Paul Quezon, talagsaran ni sila mag-guest, pero kung mag-guest po, naagin sila yung announcement po gahimuon. Thank you for your presence today, Monsignor Paul and Father Richie. Salamat. Ma'am Aisa, thank you so much. And of course, Ma'am Hazel Caballero, na happy na mag-birthday, and Sir Ray Basilan. Thank you so much. Mabuhay po tayo lahat. God bless. Good noon po. Thank you.